manalangin, makapangyarihang Diyos na naglalang ng langit at ng lupa. Kami po ay sumasamo sa iyong banal na harapan. Bigyan mo po kami ng talino't pangunawang makalangit upang aming maunawaan ang aming pag-aaralan ngayong sa topikong bautismo. Harinawa, Almighty Father, mabuksan ang aming mga pag-iisip at ang aming mga pangunawa ay makarating ang magandang mensahe ng turong ito upang magamit namin sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Hallelujah, precious name and forever. Amen. Okay, nandito po tayo sa ating programa na mag-aral po tayo. At ang ating subject matter o topiko na pinag-aaralan ngayon ay tungkol sa bautismo. Ang bautismo ay kinakailangan nating sundin ang rituals nito dahil importante po ito sa ating kaligtasan. Yun po ang sinasabi sa Marcos 16:16. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Importante po ito sa kaligtasan, ang ating pinag-aralan, ang bautismo. Ang unang istorya sa Biblia tungkol sa bautismo ay mababasa natin sa tala diyan sa Mateo Kapitulo 3. Ito po ay ang bautismo ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang unang tala sa Biblia na nagsasabing siya ang gumaganap at gumagawa ng pagbautismo doon sa River Jordan. At ang tawag sa kanyang bautismo ay bautismo ng pagsisisi. O sa English ay baptism of repentance. Bakit kailangan natin ang baptism of repentance? Bakit ibinibigay itong turo sa atin na dapat tayo ay mabautismuhan sa baptism of repentance? Kailangan ba ito sa ating kaligtasan, ang baptism of repentance? Kung ating iimbestigahan at pag-aaralan po itong mabuti, sa bautismo pong ito ay nabautismuhan ang Kristo o si Yahushua HaMashiach. Dito po sa bautismong ito ay nagpabautismo si Yahushua HaMashiach. Ibig sabihin, kinilala at inonor, inacknowledge at nirespeto ni Kristo ang bautismo ni Juan na ang tawag natin ay bautismo ng pagsisisi. Christ recognized, acknowledged, and respected this baptism of repentance of John. Sa dahilan, Christ Himself, si Kristo mismo, submitted to this baptism. Siya mismo ay nabautismuhan sa bautismong ito ni Juan sa River Jordan. Kung ating babasahin ang tala ng Mateo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6, ito ang sinasabi. At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ang mensahe ni Juan Bautista ay mensahe ng pagsisisi. Ang dahilan kung bakit niya tinatawag ang tao at sinasabihan ang mga tao noong unang panahon doon habang nangangaral siya sa ilang ng Hudiya, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." So yun ang dahilan. Bakit pinagsisisi niya ang tao? Dahil malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yung sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ano ang ginagawa doon ni Juan Bautista?
sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Nang magkagayoy, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Hudiya at ng buong lupain sa palibot-libot ng Hordan. At sila'y kaniyang binabautismuhan sa ilog ng Hordan na ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan. And so dito may confession of sin. Sa pamamagitan ng bautismo, they said, nagkasala kami, Juan Bautista. Gusto naming malinis ang aming mga kasalanan. Kaya pumunta kami dito upang magpabautismo sa iyo. Yan, kinilala nila din yon. Ang mensahe ng bautismo ni Juan Bautista, ang bautismo ng pagsisisi. Ito naman, versikulo 13. Nang magkagayoy, naparoon din dito sa ating Biblia, Jesus. Pero ang ating kinikilalang pangalan dito ay Yahoshua. Naparoon din si Yahoshua mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Hordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat, ibig sanang sansalain ni Juan. Ayaw sana ni Juan kasi voluntaryong pumunta din doon si Yahushua HaMashiach o si Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na pinadala dito sa lupa upang tayo ay iligtas. Voluntaryo din siyang pumunta. Sabi niya, Juan, oras na ako'y mapabautismo sa iyo. Ay sinansala sana siya ni Juan, hindi po pwede. Ikaw ang dapat magbautismo sa akin. Yan sabi ni Juan, sana sa kanya, no? Sinansala siya. Datapwat, ibig sanang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailang ko na ako'y iyong bautismuhan. At ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Yahushua ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon. Ano daw? Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. And so, yun pala ang pagpabautismo ni Yahushua HaMashiach doon kay Juan Bautista is to fulfill all what is right, all righteousness. Ano mang righteousness ang tinutukoy dito? Bakit dapat siya mapabautismo? To fulfill all righteousness. Ganun wala naman siyang kasalanan. Wala naman dapat siyang pagsisihan. Di ba? Ano ang dahilan? Sabi ni Kristo, ang tanging dahilan niya is to fulfill all righteousness. Ano naman yung tinatawag natin to fulfill all righteousness? Ang ibig sabihin ng salitang to fulfill righteousness ay ito. Bakit si Yahushua HaMashiach submitted to baptism when he had nothing to repent of? Anong dahilan? Ang sabi niya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Ano man ang tinutukoy niyang buong katwiran? Sinasabi dito. So, ang pagbabautismo ay pagtupad at pagganap ng buong katwiran ng Diyos. Okay? Yun po ang ibig sabihin ni Yahushua HaMashiach. Ako nagpabautismo sa iyo dahil kailangan matupad ang buong katwiran ng Diyos. Ano naman ang tinutukoy ni Yahushua ng buong katwiran ng Diyos? Ano-ano ang buong katwiran ng Diyos? Kung basahin natin sa Roma 1:16-17, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Inihahayag nito na ang pagpawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Dito po malinaw, no? To fulfill all righteousness means justification by faith. Diba?
It's a matter of justification by faith. Dahil ay naghahayag na mabuting balita doon. Siya mismo yon ang katwiran ng Diyos. Ang nagpabautismong yon sa River Jordan, na ang pangalan ay si Yahushua Mashiach o si Kristo, ay siya mismo ang katwiran ng Diyos. He is the righteousness of God. Dahil sa pamamagitan niya, ang buong sangkatauhan ay nabayaran ang kanilang mga sala, at sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa dugo na ibinayad ni Kristo sa kanilang mga sala o sa ating mga kasalanan, ay napawalang sala po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang malinaw na katwiran ng Diyos. Justification by faith. Kung sa Tagalog, pag-aaring ganap na walang kasalanan. You are counted guiltless before God. Wala ng kasalanan. All sins forgiven. Kaya dito sa bautismo, that is the manifestation that all your sins committed in the past were forgiven. Yung bautismo. Lahat ng kasalanan na ginawa mo sa nagliligad, sa nakaraan ng iyong buhay, ay napatawad na ni Kristo o napatawad na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Imagine, sa pamamagitan lang ng pananampalataya, doon makikita mo ang katwiran ng Diyos. Inaaring ganap, and Satan has nothing to do with you already. He has nothing to do with you anymore. Wala nang magagawa si Satanas doon. Bakit? Nanampalataya ka na eh. Naniwala ka na ang bumili ng iyong kaligtasan ay walang iba kundi yung bugtong na anak ng Diyos na si Kristo o si Yahushua HaMashiach. Yun po ang ibig sabihin ni Kristo. By baptism, your salvation is being sealed. You are counted righteous. Kaya kung sa Efeso 4:30, sinasabi niya, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Sa panahong yon ng bautismo, tinatakan ka ng bala ng Espiritu Santo ng Diyos ng iyong kaligtasan. You are totally redeemed, totally forgiven from all your past acts of sin. Lahat ng kasalanang nagawa mo noong unang panahon ay napatawad ng Diyos. Malinis ka na. Kung sa atin pa nga sa sitwasyong yon, upon baptism malinis ka na, wala ka ng kasalanan. Ano masasabi mo sa iyong sarili? Righteous? Righteous. Ano mo pa ang sasabi sa iyong sarili? Perfect? Pure? Perfect. Pure. Wala ng kasalanan Di ba? Na walang bisa na yung kasalanan mo nang gawa sa nakaraan ng iyong buhay. Kaya malinis na malinis ka na talaga. Di ba? Wala ka na talagang kasalanan doon sa harapan ni sa listahan ng aklat doon sa langit, the book of heaven, wala kang kasalanan. In other words, all your sins committed in the past were blotted out. Inalis, nilinis, and you are already righteous before God. Nakuha ba ninyo? Yun po ang fulfillment of God's righteousness. Buong katwiran ng Diyos ay doon napapahayag, ipinapakita natin at natatanggap natin sa pamamagitan ng bautismo. Yan po ang ibig nating sabihin dyan. And so, sa ating pag-aaral ng bautismo, we need to be specific. No? Justification by faith yun yan. Yan po ay paglilinis ng mga kasalanang nagawa mo sa nakaraan ng iyong buhay. All sins you have committed in the past were cleansed out. It was cleansed away. It was taken away. All your sins were forgiven. Nothing remains. Lahat ng iyong ginawang kasalanan ay napatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo. Okay, malinaw na po ba yan? Yung position na yan.
And so dito, pag-aralan natin ang masunod na subject matter. Ang komisyon ng pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? Bakit tayo magpapabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Ating napag-aralan yung authority ni John ng bautismuhan niya si Yahushua HaMashiach o si Kristo doon sa River Jordan. Kaninong pangalan ang kanyang ginamit? In whose authority? Siyempre, alam na natin yon sa Matthew 21, no? Pagbasahin natin ang Matthew 21, itong sinasabi niya, yung authority of John's baptism. Sabi niya dito, sa Matthew 21:23, okay? Itong nagtatanong ang ang mga kalaban ni Kristo, mga pare at matatanda ng bayan, nagtatanong. Matthew 21:23. Pagpasok niya sa templo, ito ay si Kristo po ito, ang pumasok sa templo. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang matatanda ng bayan, habang siya ay nagtuturo at sinabi nila, sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na ito? Minsan kasi ang otoridad natin nanggagaling sa itaas, sa tao. Di ba? Kailangan yung otoridad mo galing doon sa pinakamataas, ang katungkulan. Kasi importante yung otoridad na galing sa mataas ang katungkulan. Kasi nandoon yung ating otoridad sa mataas ang katungkulan, di ba? Pero dito, tinatanong siya, saan galing otoridad mo? Sino nang tatanong? Mga pare sa templo, chief priest. Ibig sabihin, sino ang chief priest ng unang panahon? Si Annas, si Caiaphas. Tinatanong siya, bakit ka nangangaral? Sino nagbigay ng otoridad sa iyo na mangaral dito sa templo? Hindi ka nga kumuha ng otoridad sa amin na kaming mamamahala dito sa templo Ngayon nangangaral ka dito? Wala ka namang otoridad galing sa amin? Kuminsan tayo kasi ganun ang mentalidad natin We have this mentality with this priest, punong pare, at ng matatanda ng bayan. Bakit ka nangangaral dito? Sino nabigay ng otoridad sa iyo? Bakit itinuturo mo yan? Sino nabigay ng otoridad na ituro mo yan? Para bagang sinisinsure siya, no? Para bagang pinagbabawalan siya mangaral ng ganon doon sa templo. Di pa ba? Kaya tinanong nila Parang ganon ang mentalidad natin, no? May ugali tayong pare. Parang si Annas, Caiaphas ng utak nitan kuminsan, Sometimes you have that kind of mentality. Utak Annas, utak Caiaphas, utak ng matatanda ng bayan. Bakit? Gusto nating palabasin na mas magaling pa tayo doon sa nangangaral na Kristo. Gustong palabasin ng mga punong pare at matatanda ng bayan na sila lang may otoridad, na sila lang may karapatan, kami ang tama at ikaw mali. You have that kind of mentality? Do we have that kind of mentality? Mayroon ba tayong isip ng ganon? Parang mayroon, no? Kung minsan, mayroon tayo ng ganon yung nangyari. Habang siya ay nagtuturo at sinabi niya, sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay nito? At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na ito? Hindi ka namin binigyan ng otoridad dito, Sinisinsure namin yung turo mo. Hindi ka dapat magturo dito. Sumagot si Yahushua, si Kristo, at sinabi sa kanila, tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. At kung sasabihin ninyo sa akin ang sagot, isasabihin ko naman sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Ayan. Siyempre, si Juan nag-angaral din. At maraming tao nagpabautismo doon kay Juan. At nakikinig sa kanyang pinapangaral ng mga Hudyo. Nagdami, galing Galilea, sa Jerusalem, sa Judea, palibot ng Jordan. Nagpunta doon, makinig kay Juan Bautista at nagpabautismo kay Juan Bautista. Si Kristo mismo nagpabautismo kay Juan Bautista. Kaya tinanong sila, ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula ba sa langit o mula sa mga tao? Ano pong tamang batayan ng otoridad? Tao o Diyos? Ano pong batayan natin ng tamang otoridad? Pag-isipan natin ito. Ilang ba ang otoridad mo ay galing sa isang tao o galing sa Diyos? Yan po yun, ang katanungan. Mula ba dapat sa langit o sa lupa ang iyong otoridad?
Galing ba sa Diyos o galing sa tao? Sa mga pare, sa mga pinuno, sa mga namamahala. Yun ba ang dapat nating isaisip ng otoridad natin ay galing sa mga namamahala? At kung kapag hindi sumunod sa sinasabi ng mamamahala ay na mali na tayo? Ganun ba yon? Ibig sabihin, dahil si Kristo hindi sumunod sa mga namamahala, mga punong pare noong unang panahon, ay mali na siya. Dahil hindi sila sinunod. Diba? Sinisinsor nila eh. He was cast out from the synagogue eh. Discipleship din nila ito. Christ was cast out from the synagogue. Ay, nilang pakinggan ito, Kristo, bandang huli. He was cast out from the synagogue. Ganun ba ang ating pag-iisip? Parang balik katoliko tayo nun ah. Di ba? Parang isip tayo ng infallibility. O di ba? We have that kind of mentality, infallibility. Kung minsan naririnig ko rin 'yon. Kailangan galing dito. O yan, ang lahat ng turo, ang doktrina galing dito. Kasi kung hindi galing dito, mali ng turo natin. Palagay ko, mayroon tayong mentality na gano'n. Okay? Para malinaw pa sa araw 'yon, na mayroon tayong pag-iisip na gano'n. Okay? Okay. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula ba sa langit o mula sa tao? Kaya ang tanong dito, anong tamang authority? Sa tao o sa langit? Sa lupa o sa Diyos? Okay? At nagtalo sila sa isa't isa na nagsasabi. Okay? Nagtatalo pa yung mga pare at mga elders. Kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo pinaniniwalaan? Ay bakit ayaw ninyong maniwala kay Juan? Ganon galing langit ang kanyang authority. Di ba? Mayroon ba tayong mentalidad na ganon? Mayroon eh, no? Yaman yan. Hindi galing sa langit. Hindi galing sa langit yung yan eh. Pero nakita nila na hindi nila masagot yun eh. Nasa dilemma sila eh. Nailagay sila sa mainit-init na kalagayan. Okay? Kung sabihin natin mula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo pinaniniwalaan si Juan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, sabi naman nila, natatakot tayo sa napakaraming tao sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. Kuminsan dito, paramihan. Kuminsan, paramihan. Sino bang marami? Kuminsan, hindi lahat ng marami ay tama. At hindi rin lahat na nasa itaas na may otoridad ay tama. Marami ding nasa itaas na may otoridad na hindi tama. At dapat, dito ang otoridad, hindi galing tao. Hindi galing sa otoridad ng isang tao. Kundi, ang karapatan ay nanggagaling sa otoridad ng Diyos. Okay? Kaya sumagot sila kay Yahushua at sinabi, kay Kristo, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay nito. Kung ayon yung sabihin sa akin, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kaninong otoridad ang mga bagay na ginagawa kong ito. Sino nabigay sa akin ng authority nito? I will not also tell you. Okay? Because you cannot answer my question, therefore, I will not also answer your question. Ganun lang yon. Kaya, dito makikita natin, hindi nila napilit si Kristo. Nagpatuloy si Kristo sa kanyang gawain. Pero bandang huli talaga yan, he was censored. Talagang, he was cast out from the synagogue. Okay? Si Kristo. Dito, mayroon akong nabasa. John fulfilled the prophecy given in Isaiah 40 verse 3. In a spiritual sense, John was Elijah. Sino kasi Juan? Yan si Elijah, who was to come, for he came in the spirit and power of Elijah. Luke chapter 1, verse 16 to 17. He even raised as Elijah, dead, and preached the same message of judgment, 2 Kings 1:8. John was the last of the Old Testament prophets. Juan ang pinakahuling propeta ng lumang tipan. Luke chapter 16, verse 16. And the greatest of them, siyang pinakamataas sa lahat, Matthew chapter 11, verse 7 to 15. Also 17, 9 to 13. Kaya dito makikita natin, who was the last prophet of the Old Testament? Si John the Baptist. Saan nakukuha natin to? Dito ay nabasa natin sa Bible Exposition Commentary. Okay? Yan, punta tayo dito sa otoridad ni John. Alam na ninyo kung saan galing ang otoridad niya. From heaven.
At alam ninyo kung anong pangalan ang ginamit ni John ng bautismuhan niya si Kristo. Siyempre, it was the Father's name. Kaya malinaw naman, nang sabihin ni Kristong, bautismuhan mo ako, binautismuhan siya ni Juan, at pag ahon niya sa tubig, nabuksan ang langit, at lumabas ang banal na Espiritu Santo, like a dove, and alighting upon him, bumaba talaga at humapan talaga sa kanya, yung Espiritong yon. At narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, in whom I am well pleased. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. There was a recognition and acknowledgement of God the Father after Christ was baptized. May acknowledgement na, ni-recognize ng Almighty Father yung baptism ni Christ right away. Right and then. Kaya, dahil pangalan niyang ginamit, therefore, the authority of John's baptism at alam ninyo kung anong pangalan ang ginamit ni John ng bautismuhan niya si Kristo. Siyempre, it was the Father's name. Kaya malinaw naman, nang sabihin ni Kristong, bautismuhan mo ako, binautismuhan siya ni Juan, at pag ahon niya sa tubig, nabuksan ang langit, at lumabas ang banal na Espiritu Santo, like a dove, and alighting upon him, bumaba talaga at humapan talaga sa kanya, yung Espiritong yon. At narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, in whom I am well pleased. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. There was a recognition and acknowledgement of God the Father after Christ was baptized. May acknowledgement na, ni-recognize ng Almighty Father yung baptism ni Christ right away. Right and then. Kaya, dahil pangalan niyang ginamit, therefore, the authority of John's baptism was from the Father, sa pangalan ng Ama. Okay? Ngayon, dito. Ito ngayon ang ating problema. Dahil may commission si Yahushua HaMashiach. Ang commission niya ng pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iisang pangalan lang ang dapat gamitin. Although the formula, according to Justin Martyr, si Justin Martyr unang nagsabi ng formula nito eh. Alam ba niyo kung sino unang salita nito? Si Justin Martyr, kopya-kopya lang naman tayo pala eh. Si Justin Martyr, ang pinaka-balakyot na interpreter. You know, sinabi kong balakyot kasi litokado ang pag-iisip sa mga interpretation niya sa banal na kasulatan. Philosophical. Okay? At ang unang gumamit ng salitang formula of baptism ay si Justin Martyr. Okay? O ito, basahin natin ha. Matthew 28:16. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Yahushua. Nang makita nila si Yahushua, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Yahushua at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. All power was given unto me in heaven and on earth. Verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. And so, hindi alagad ng mga disipulo ang kanilang tuturuan. Okay? Pag may mga taong maniwala sa mensahe ng mga apostoles, yun ay magiging alagad ni Kristo. Hindi po sila magiging alagad ng mga apostoles, kundi alagad ni Kristo. Okay? Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang una nagsabi ng bautismong ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay formula of baptism. Formula of baptism. But the problem is, what is the name? Ano ang pangalan? What is
the name of the Father? What is the name of the Son? And what is the name of the Holy Ghost or the Holy Spirit? Dito, kung titignan natin doon sa kanilang original term, ay singular siya. Hindi siya plural. And so, ang pangalan ito na kumakatawan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, ayon ang pangalan na dapat nating gamitin. Dahil ang pangalang ito ang kumakatawan sa pangalan ng Ama. Kumakatawan sa Ama, kumakatawan sa Anak, at kumakatawan sa Espiritu Santo. Kaya, ang tanong, ano kayang pangalan yon na kumakatawan sa Ama, at sa Anak, at ng Espiritu Santo? Yan po ang dapat nating aralin ng mabuti. Ayon sa komisyon ni Kristo o ni Yahushua, Misaya, sa kaninong pangalan dapat bautismuhan o binyagan ang mananampalataya ni Kristo. Mananampalataya ito ni Kristo, hindi mananampalataya ng mga apostol. Okay? Sa pangalan ng Ama, siyempre, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Meaning then, the Father has name, the Son has name, and the Holy Spirit has name. And Christ's instruction is this, that we are to be baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. But the problem is this, what is the name of the Father? What is the name of the Son? And what is the name of the Holy Ghost, or the Holy Spirit? Anong pangalan yan? Yun ang problema. Iisang pangalan na kumakatawan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, yun ang dapat natin diskubrihin. Ang pangalan na iisang pangalan na kumakatawan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. I like to bring your thought to this idea. Bigay ko yung pangunahona sa sining panghunahona nga ari sa akon. Ang binigyan ng commission ni Yahushua HaMashiach o ni Kristo ay 11 disipulo. Presente po doon si Pedro. Nang sabihin ito ni Kristo sa kanyang 11 alagad, ay nandoon po ang unang apostol na si Pedro, ang pinakapinuno, ang pinakamataas ng katungkulan ng mga apostol. Si Pedro nandoon siya. And how Peter understood this formula. Kung formula gin man to. Paano ni Pedro na unawaan ang kanyang commission? Na nag-utos na mabautismuhan ang lahat ng mga alagad na makukuha nila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu. Paano ito in-apply ni Pedro? Yun pa ang malinaw kasi presente sa doon eh. And so, hindi pwedeng magkamali si Pedro ng kanyang interpretasyon at ng kanyang gagawin pagkatapos nito in obedience to this commission. Sa pagtupad at pagtalima at pagsunod sa commission na ito, dapat hindi magkamali si Pedro ng kanyang gagawin. Hindi po dapat magkamali siya sa kanyang pagsunod at pag-unawa sa komisyon na ito. Okay, bago tayo pumunta doon kay Pedro, basahin muna natin ang unang Korinto, Kapitulo 1, 10 hanggang 19. Ito ang sinasabi, mga kapatid, ako'y nanawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Okay? Magkaisa kayo sa pananalita, isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahagi. Anong kuno? Kailangan magkaisa kuno sa pananalita, sa isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahagi. Para yung division mawala, kailangan maging united ang pag-iisip, united ang kanilang objective at mga layunin sa buhay. Sapagkat, ito napakinggan ni Pablo, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan, may pagbagabagahagi, may mga hindi magkaintindihan. Sa atin din, may mga ganyan din kuminsan sa mga turo, mga doktrina. Iba ang sayo, iba naman sa kapatid, iba naman sa akin, iba man sa kanila.
Minsan, sa understanding, nagkakaiba tayo. Okay? At dahil sa understanding, magkakaiba tayo, minsan, sabihin mo, tama sa akin. Sabihin ng isa, tama man sa akin. Sabihin ng isa, tama sa akin. Eh, yun ang problema natin. Kaya, sabi ni Pablo, kung maaari, magkaisa kayo sa pananalita. Kung maaari, magkaisa kayo sa isipat layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahaga-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, ay Pablo ako. O, yan ang tinatawag na kampi-kampi. Kanino ka kampi? Ay, kay pastor ako doon. Kanino ka? Doon ako kay kapastor. Dito ako kay doktor ito eh. Dito ako. Ganon din ang nangyari doon eh. Sa Corinto eh. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, ay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba naman nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako kay Kristo. So, yung iba kay Kristo. Yung iba naman kay Pedro. Yung iba naman kay Apollos ako kakampi. Ako naman kay Pedro ako kakampi. Yung iba naman kay Pablo ako kakampi. Hindi, kay Kristo ako kakampi. Bakit? Nahati ba si Kristo? Divided ba si Kristo? Si Pablo bang ipinako sa krus para sa inyo? Yan ang tanong ni Pablo. Binautismuhan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. Kaya dito, sa pangalan ba kayo ni Pablo na bautismuhan? Ito malinaw. Ang bautismo kahit si Pablo sa pangalan ni Kristo ka dapat maubautismuhan. Dahil si Kristo ay hindi bahagi. Iisa lang siya. At iisang pangalan din yan. Okay? And so therefore, you must be baptized in the name of Christ. And you were not baptized in my name, according to Paul. Hindi ka hoy na bautismuhan sa aking pangalan. Nga ako ang inyong susundin. Kayo na bautismuhan sa pangalan ni Kristo. Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. Kaya't walang makapagsasabing kayo'y binautismuhan sa ngalan ko. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Pablo? Hindi. Sa pangalan ni Kristo na bautismuhan itong mga taong ito. No. Maalaala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambayan ni Estefanas. Maliban sa kanay, wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi maniwala nang walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ano sabi ni Pablo? Nabautismuhan ba kayo sa aking pangalan? Kanino sila nabautismuhan? Ito malinaw. Specific si Pablo dito. That those people, after the commission, were baptized in the name of Christ. Malinaw po ba yun? They were not baptized in any other name, but they were baptized in the name of Christ. Yun ang sinasabi sa Acts chapter 4, verse 10 to 12. There is no other name under heaven given among men whereby we must save. And that is the only name that we are going to be saved. The name of Yahushua HaMashiach. Ang pangalan lang ni Kristo. Ang tanging pag-asa natin sa kaligtasan. Punta tayo kay Pedro. Paano in-apply ni Pedro ang commission? Ang commission ng baptismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. Paano niya in-apply ang commission na yon? How he applied that commission of baptism in the name of the Father, in the name of the Son, and of the Holy Ghost. Paano niya in-apply? And so punta tayo dito sa Book of Acts after the Pentecost, during the time of the Pentecost. Punta tayo dito. Acts chapter 2, verse 38 to 39. Peter replied sa English, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Yahushua HaMashiach." Ano sabi niya? Maghinulsol ka mo, magpabautismo, iskada isa sa inyo, sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. Sabi ni Pablo, "Were you baptized in my name?"
Nabautismohan bala kamo sa akong pangalan? Were you baptized in the authority of my name? Or were you baptized in the authority of Yahoshua's name? Kanino kayo nabautismohan? Sa otoridad ko o sa otoridad ni Yahoshua HaMashiach? How Peter applied the commission? Paano in-apply ni Peter ang correct understanding of Peter about the commission? What is the correct understanding of Peter about the commission? Ano ang tamang paliwanag at pangunawa ni Pedro tungkol sa commission? Sabi niya dito, repent and be baptized, every one of you, in the name of Yahoshua HaMashiach, for the forgiveness of sins. Whose name is being used by Peter as he applied the formula of baptism? Kaninong pangalan ang tinutukoy doon? At anong pangalan ang ginamit ni Peter? Kaninong pangalan ang tinutukoy doon? At anong pangalan ang ginamit ni Pedro? Acts chapter 2, verse 38 and 39. Napakalinaw, no? Repent and be baptized. Biblia ito, binabasa ko. Tinatanong ko kung kanino pangalan na ginamit ni Pedro, paano niya inunawa ang commission, at paano niya in-apply ang commission about baptism. Anong kanyang pangalan na ginamit? Dito sa Acts chapter 2, verse 38 and 39. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Yahoshua HaMashiach. Pangalan ni Kristo ang ginamit. Hindi pangalan ng Ama. It was the name of Christ being used. Okay? Bakit? Kasi si Kristo ang tagapagligtas eh. Okay, ito pa. Acts chapter 8, verse 16 and 17. Acts chapter 8, verse 16 and 17. For as ye had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Yahoshua. Nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Yahoshua. Saan mababasa yan? Sa Acts chapter 16, verse 17. Bakit hindi, ang tanong ko dito, no? I'm not trying to investigate the truth. Bakit walang sinabi ang mga apostol na sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo? Bakit wala silang ginamit na gano'n? Ganon ang napakalinaw ang commission doon sa bukid ng Mount Tabor, sa Mount of Transfiguration, na dapat magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bakit dito sa Book of Acts ni isang formula o baptism walang ginamit ang mga apostol? Ang ginamit nila pangalan ni Yahoshua HaMashiach. In other words, this is the name acknowledged by God the Father in the commission of Christ Himself, that this name alone is accepted in the Beloved. This name alone is accepted in heaven. This name alone is being honored in heaven. This name alone has the authority that your sin will be forgiven. This name alone has the authority that you will be counted righteous and be justified of all your sins committed in the past. Itong pangalan lang ito. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ito lang pangalan ito, ang may otoridad at tinatanggap ng Almighty Father doon sa langit. Ito lang. Pangalan lang ni Yahoshua HaMashiach. This name alone. Kaya mali ba si Pedro doon sa kanyang ginawa nga? Magsabi siya. Mali ba kaya si Pedro? Sinong mali? Tayo o si Pedro? Nang sabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Yahoshua HaMashiach. Sinong mali? Si Pedro o tayo? Mali ba si Pedro? Sinong mali sa atin? Si Pedro ito eh. Sinong mali? Si Pedro o tayo? Ayan. Kung mali si Pedro, ibig sabihin, hindi tama yung ginawa ni Pedro. Hindi tama. Siyempre, mali siya eh. At tayong tama, di ba? Kung mali si Pedro at tayong mali, at tayong tama, mali yung ginawa ni Pedro. Hindi dapat paniwalaan si Pedro dito. Di ba ba? Hindi pwedeng paniwalaan ang Acts chapter 8, 16 and 17. Hindi pwedeng paniwalaan. Eh, mali sila eh. At tayong tama eh. Di ba? Kung tayong tama at mali sila, hindi pwedeng paniwalaan ito, mga talatang ito. Ito pa, may talata pang babasahin. Kasi mali nga sila eh. Mali si Pedro eh. Mali ang mga talatang ito eh.
So, tayong tama, ang formula, pero kasi in-apply nila, hindi formula eh. Ang in-apply nila, yung pangalan eh. Specific eh. Christ's name. Yahushua's name. Ito sa Acts chapter 10, 44-48. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been given poured out even unto the Gentiles. Sa panahon ito ni Cornelius, kay Cornelius ito, nakaimtangan, nung mag-preach doon si Peter, kasi pinatawag siya doon. At nang mag-preach si Peter, bumaba ang banal na Espiritu sa mga taong ito, sa mga hintil na ito, and they received the gifts of the Spirit, and they spoke in tongues. Nagsalita sila sa iba't ibang mga wika. Kaya, sa versikulo 47, nagsiling si Peter. Then Peter said, 47, "Can anyone keep these people from being baptized with water?" Sino sa inyo ang pipigil na itong mga taong ito ay bautismohan sa pamagitan ng tubig? They had received the Holy Spirit just as we have. Nakatanggap sila ng banal na Espiritu, katulad din naman natin. So he ordered, sinag-utos si Pedro ito, he ordered that they be baptized in the name of Yahushua Mashiach. Ano sabi ni Peter? Ordered. Mali pala yung baptismo ni Cornelius kung ganon. Kasi ang utos ni Pedro eh. Mali pala, hindi pala po pwedeng maligtas si Cornelius na yun. Dahil ang ginamit na pangalan, hindi formula. Hindi ginamit yung in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Mali pala si Pedro sa kanyang order. So he ordered that they baptize in the name of Yahushua Mashiach. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Ano order? Ito siya sa commission eh. 11 siya doon eh. Kasama siya sa 11 eh. Nandoon siya sa commission eh. Pero, ang pinagtataka ko, in order pa niya, inutos pa niya, na bautismohan sila sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. O sa pangalan ni Kristo. Nakapagtataka. Was it another commission? Was it another order? Kaibang order na ba yun ni Peter? Binago ba niya ng order ni Kristo? Was the order or commission of Christ being changed and being changed and being disobeyed by Peter? Ano sa tingin nyo? Okay. Kayo sumagot. Kayo sumagot. Kung sinong tama dito? Kung si Pedro ang mali, tayong tama. So, titingnan natin kung tama ba tayo o si Pedro ang mali. O si Pedro ang tama, ang tayong mali. Okay? Kasi hindi na dapat ito paniwalaan si Pedro kung mali talaga ito eh. Di ba? Acts 19, 1-7. It happened that while Apollos was at Corinth, si Paul ito, kay Pablo ito ha, hindi na si Peter ito. Kay Paul passed through the upper country and came to Ephesus and found, saan po yan? Acts 19, 1-7. Acts 19, 1-7. And found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believe?" Natanggap ba ninyo ang banal na Espiritu? Nagtuo ka mo? And they said to him, "We have not even heard whether there is a Holy Spirit." Wala kami kabati kung may Espiritu Santo. Okay? Kung may balaan ng Espiritu Santo. And he said, "Into what then were you baptized?" Kaninong bautismo ka na bautismohan? And he said, "Into John's baptism." Nabautismohan kami sa bautismo ni Juan. Nabautismohan kami sa bautismo ni Juan. Okay? Sila isang 12 yon. And Paul said, "John baptized with baptism of repentance, telling the people to believe in him who was coming after him." And so the baptism of repentance is referring to Christ, the righteousness of God. Si Kristo ang righteousness of God kasi. Is the totality of God's righteousness, si Kristo. When they heard this, okay, they were baptized in the name of the Lord Yahushua HaMashiach. Bakit itong Pablo? Iba pang commission kay Pablo sa bautismo. Ay, yung bautismo ni Pablo at bautismo ni Peter ay pareho. The same commission. And so, we have the problem of understanding about Matthew chapter 28, verse 16-20. We have really that big problem of understanding and interpretation. Because Peter had a different interpretation of the commission. Paul had a different interpretation of the commission. They did not baptize in the name of the Father,
in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost, be baptized in the name of Yahushua HaMashiach. Pangalan ni Kristo ang ginamit. Because this is the only name honored in heaven. This is the only name being respected in heaven. And this is the name given by the Father to His only begotten Son. Ito lang pangalan na ibinigay ng Ama sa kanyang bugtong na anak. Ito ang pangalang sinabi ni Angel Gabriel kay Mary. At ito ang pangalan na kinikilala doon sa langit. Why are you puzzled about this matter? Sabi ni Pedro, sabi ni Pablo, baptize in the name of Yahushua HaMashiach. Kaya dito, makita natin sa ating pag-aaral nito na after the commission, because the commission was given before Christ ascended, and during the Pentecost, after the outpouring of the Holy Spirit during the Pentecost, the disciples applied the commission of baptism and they baptized in the name of Yahushua HaMashiach. No more, no less. Mali ba sila? That is the big question this afternoon. Mali ba sila? The question is, mali ba sila? Mali ba si Pedro? Dahil hindi niya sisunod ang formula na gamitin ang bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mali ba sila? Have they committed error? Have they committed mistake? Have they violated the commission? Have they? Hindi ba nila sinunod ang commission na yon sa bautismo? Na dapat magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bakit pangalan ni Kristo ang kanilang ginamit? At hindi nila sinunod yung commission. May problema. Ang tanong, mali ba sila? Kung hindi sila mali, tama sila. Okay? Kung hindi sila mali, tama sila. Okay? yan. Kaya dito, makikita natin, kung naghahanap ka ng pangalan ng tamang bautismo, yun, sinabi na ni Pedro. Yun, sinabi na ni Pablo. Nabautismahan ba kayo sa aking pangalan? Sabi ni Pablo. Were you baptized in my name? Hindi kayo nabautismahan sa pangalan ko. Nabautismahan kayo sa pangalan ni Kristo. Bakit? Anong sinasabi sa Galatia? Anong sinasabi sa Galatia? Let's go to Galatia. Chapter 3. Okay? Galatia chapter 3. Kasi dito sa Galatia chapter 3, makikita natin dito. Verse 27. Umpisa natin sa pagbabasa sa 26 and 27. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, Yahushua HaMashiach, o kay Yahu Kristo, dahil sa inyong pananalig kay Yahu Kristo, o kay Yahushua HaMashiach, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ano ko no? Dahil sa pananalig ninyo kay Kristo. Kanino nanalig? Kay Kristo. Dahil sa pananalig ninyo kay Kristo. Kanino nanalig? Kay Kristo. Yan, inaulit-ulit ko para maintindihan. Sapagkat ang lahat na nabautismuhan kay Kristo, ano ko no? Ang lahat na nabautismuhan kay Kristo, hindi sinabi ito. Ang lahat na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, hindi yung sinabi dito eh. Si Pablo sumulat dito ha. Hindi akong sumulat ito, binabasa ko lang. Sapagkat ang lahat ng nabautismohan kay Kristo, hindi sinabi ni Pablo dito na sapagkat ang lahat ng nabautismohan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ay pinananahan ni Kristo. Only those baptized in the name of Christ have put on Christ. Ano ko no? Sila lang na nabautismuhan sa pangalan ni Kristo ang nagbihis kay Kristo. Gibihis natin si Kristo. Naguli si Kristo sa atong tagipusoon. Ang iyang Espiritu ari sa atong tagipusoon. Nagkabuhi si Kristo sa atong panghunahon na sa bilog natong kinabuhi dahil nabautismuhan tayo sa iyang pangalan. But the question is it wrong to baptize in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost? That's the commission. But how are you going to apply the commission? How the disciples and the apostles interpreted the commission?
Paano nila ipinaliwanag ito? Paano nila inunawa ito? That is the big question mark. Are we going to linger upon our own understanding? Or upon the understanding of the Bible? Or upon the understanding of the apostles, inspired by the Holy Spirit of God? Sa atin ba? Our scholastic? Our philosophical? Or doon tayo sa ginawa ng mga apostol? Alin ang tama? Sila o yung ating system of thinking? Is their system of thinking right? Or our system of thinking is quite different from their system of thinking? Sapagkat ang lahat ng nabautismohan kay Kristo, nabautismohan kay Kristo, hindi sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kristo, ito lang kasi ang pangalan na inuunor sa langit eh. This is the only name honored in heaven. No other name honored in heaven. And there is no other salvation in any other name. Walang ibang kaluwasan na pwede tayong mailigtas. Acts chapter 4, verse 10 to 12. There is no other name. This is the only name honored in heaven. No other name honored in heaven, and there is no other salvation in any other name. Walang ibang kaluwasan na pwede tayong mailigtas. Acts chapter 4, verse 10 to 12. There is no other name.